Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Hinihiling po namin na ang iyong mga salita ay magsilbing reason kung bakit matatransform ang amin pong mga buhay, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming pananaw. Hinihiling po namin, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, na sa pagkakataon po na to habang nakaupo kami at nakikinig na yung mga salita, ay maranasan namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Ma-experience po namin ang iyong kabutihan, at nawa paglabas namin ng lugar po na ito, hindi na kami yung dati, kami bagong nilalang na. Maraming salamat po, Lord. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, love and obedience. Pag-ibig at pagsunod. Alam niyo po ba na dito sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na mga batas? No? At ang mga batas po na ito ay ipinapasa sa Congress. No, ginagawa po ito ng mga congressman, kaya mahalaga po yung pagpili natin ng mga congressman sapagkat sila po ang nagbabalangkas ng mga batas na ipinapairal dito sa Pilipinas. At ito po ay ipinapasa sa Senado. At ito po ay inaaprubahan ng Executive Department o ng Presidente. Iba pa po yun sa mga bills. Na pag sinabing bill, ito po ay mga binalangkas na batas, ngunit hindi pa naaprubahan. Ito naman mga Republic Act, ito na po yung mga ine-execute na batas. So imagine, meron po tayong 10,200 na batas dito sa Pilipinas. Tanungin nyo nga po yung inyong katabi, kahit isa ba meron kang alam doon? Alam nyo po na nung nag-aral ako sa political science, napakahalaga pala na maunawaan at maintindihan natin yung kahalagahan ng batas. Dahil ang batas po, it is meant to be obeyed. Kailangan sundin ang batas. Ngunit, kailangan malaman din po natin ang batas kasi ang batas, pinoprotektahan din tayo. Amen po ba? Ang batas, hindi lang po siya nag-e-exist para sundin, kundi yung batas nag-e-exist para po tayo ay protektahan din. Alam niyo po ba yung inyong mga rights? Di ba? Kapag ikaw ay dadaan sa checkpoint, napakahalaga sa mga nagmumotor, ano? Dapat po alam natin yung ating kanan. Ano po yun? Yung rights. Tama ba? Nakalimutan ko yung Tagalog. Ano? So, dapat po alam natin yung ating rights ano, sa mga ganong pagkakataon. Paano kapag bigla kang hinuli ng pulis? Sabi sa'yo, ikaw yung nakita sa CCTV. No? Bigla kang hinuli, hindi natin alam yung batas na kailangan pala merong warrant of arrest na bumaba. No? So, napakahalaga po na alam natin yung mga batas. At sumusunod po ba tayo sa batas? Nakalagay, bawal magtapon ng basura. Kung saan pa yung nakalagay na maraming kalat. Tama po ba? Iba talaga yung mga Pilipino minsan no? Gusto ng pagbabago, kaya lang ang pagbabago po ay nagsisimula sa sarili. No? So balikan natin yung mga Republic Acts, yung mga batas. Bakit ko po binabanggit ito? Kasi yung mga batas, kailangan pong sundin. Ang topic pa naman natin ngayon ay love and obedience, pag-ibig at pagsunod. Alam niyo po ba na mayroon iba't ibang klase ng batas? Meron pong tinatawag na civil law. Meron pong tinatawag na administrative law. No? May criminal law, labor law, tax law, environmental law. Bigyan po natin ng example. Civil law, about po ito sa karapatan ng personal ng isang tao. Halimbawa, yung property law. Yung pag-aagawan po sa lupa, okay? Wala pong nakaka-relate dito. Ako po, hindi ako makarelate doon kasi wala namang pamana sa akin na lupa. No? Pag walang pamana na lupa, hindi ka talaga makaka-relate. Tama po ba? Pero yung inheritance na yung pag-aaway-away na yun, pumapasok po siya sa civil law. Ano pa yung mga family, yung kapakanan ng bata, kapakanan ng asawang babae, kapakanan ng mag-asawa, pumapasok po yan sa civil law. Ano naman po yung criminal law? Pumapasok po dyan yung estafa. Nasubukan nyo na po? Na yung bumili ka pero hindi ka nagbayad, tinakbuhan mo. Yung mga scam, lagana po ang scam ngayon, pumapasok po yan sa criminal law. Ano pa? Yung mga administrative law naman po, about yan sa mga nasa government, ano? Mga, hindi ko po alam kung alam niyo yung anti-EPAL, no? Alam niyo ba yan? Anti-corruption, yan po ay pumapasok sa mga administrative law. Meron din pong labor law. Noong nakaraan lang, nag-celebrate po tayo ng Labor Day. No, kailangan po alam natin, ano ba tong labor na to? Araw ng panganganak? O araw na mga workers, ano, mga nagtatrabaho? And
ang labor law, it is meant to protect the laborers. No, it is meant to protect the workers. Meron din pong tax law, ano yan? Kung bibili po kayo sa grocery, meron pong nakalagay dyan. Pag binasa nyo yung resibo, merong VAT, 12%, no? Sa mga binabayaran po natin, tingnan nyo, meron tayong mga tax. Kaya nga lahat po tayo ay taxpayers, nagbabayad tayo ng tax. Ngayon, kapag meron po tayo mga negosyo, lalo na malalaki at hindi tayo nagbabayad ng tax, pwede po tayong makasuhan, pwede po tayong makulong. And then yung binabanggit ko po kanina, bawal magtapon ng basura, bawal umihi rito, yan po ay pasok sa environmental law. At isa pong famous ng environmental law ay yung segregation of waste material. Sino po rito ang nag-segregate pa ng mga basura? Yung hinihiwalay mo yung puti sa dikolor. Hindi. Di ba pala yun? Yung hinihiwalay mo yung nabubulok sa hindi nabubulok at pwede pang i-recycle. Meron pong tatlong kulay yan eh. Dilaw, pula, tsaka green. Ano po yung green? Assignment nyo po yan. Ano yung green? Nire-recycle. Yung pula, research na lang po ninyo mamaya. Ano? Kasi pag pinag-isipan pa natin yan, hula tayo ng hula, baka mamaya mali pala. No? Ang gusto po ng mga nangunguha ng basura, yung garbage bag mo, hindi kulay itim, kulay puti. At once na makita nila na may magkahalo, hindi po nila kukunin. Ganun kahigpit yung mga nangunguha ng basura. Tama po ba? Yung mga dahon, yung mga nabubulok, dapat magkakasama. Yung mga hindi nabubulok, dapat magkakasama. Tingnan nyo nga po yung inyong katabi. Hindi po nabubulok yan. Amen po ba? Dahil yan ay mayroong eternal life kasama ng ating Panginoon. So yun po yung umiiral na batas at napakahalaga po na alam natin yan para maging aware tayo at the same time alam po natin yung rights natin. Kasi baka mamaya binabanatan na tayo ng mga batas pero dun po tayo magagawa ng hindi maganda. Pagkakaalam ko yung mga tourism, kinakabisado yan eh. Tama ba? Pwede ka ba magbigay ng 5 RA? No? So, napakahalaga po. Ano po yung kahalagahan ng batas? Bakit may batas? Bakit po ipinapatupad ito? To maintain peace and order. Napakahalaga po ng batas na sa gayon, ma-maintain po yung kaayusan at kapayapaan sa isang lugar. May mga bansa po na walang mga batas o kulang yung kanilang mga batas at talamak po doon ang kaguluhan. Dito nga lang po sa atin, marami nang ang batas to maintain peace and order. Ang problema, talamak pa rin po yung kaguluhan. So, walang takot yung mga tao. Tingnan nyo nga po yung inyong katabi kung may takot. Meron naman. Takot sa Diyos. Amen po ba? Ano pa ang ginagawa po sa atin ng batas? Para protektahan po yung ating kapakanan. Kaya nagkakaroon ng batas para protektahan ang atin pong kapakanan. Kaya nga, sabi ni Kuya Will, no? Ano yung batas na gagawin niya? Tsaka na lang pag nanalo na. Tapos, tayo yung magsasabi, kung kayo po yung papipiliin, mga kapatid, ano pong batas yung gusto nyong ipatupad ng ating bansa? Ha? Ano pong batas kaya? Anti-marupok bill. Yan. Anti-two-timer bill. Di ba? Para masigurado mo na ikaw lang. So, ipinopromote po ng mga batas yung justice o yung pagkakapantay-pantay ng mga tao at para din siyempre i-regulate po yung kapangyarihan ng gobyerno para hindi naaabuso yung kanilang kapangyarihan. So, ang mga batas po, mga kapatid, ay dapat ano po ang ginagawa dapat sa batas? Pinagsasawalang bahala. Dapat po ito ay sinusunod, tinutupad to maintain peace and order para protektahan ang kapakanan ng bawat isa at mag-promote ng common good. So, ang pagsunod po ng mga tao, pagtupad nila ng mga batas sa isang bansa, sa isang lugar, ay pag-ensure na nagpa-function ng maayos yung society at lahat po ay natatrato ng pantay. Amen po ba? No? Kaya nga, bawal magkalat, bawal tumawid, di ba? May nakalagay na ang laki-laki, bawal tumawid. Wala namang nakakakita eh.
Diba? Sa CLSU po, sino mga tumatawid? Yung meron ng overpass, di ba? Pero tatawid ka pa rin kasi nagmamadali. Sa NEUST, marami bang tumatawid? Parang merong overpass na malaki dun eh. Di ba? Pero yung mga tao tatawid pa rin kahit sinabi na bawal tumawid. So napakalaga po ang pagsunod sa mga batas. Kasi kung hindi sumusunod ang tao sa mga batas, ano po ang parusa? Pwedeng magbayad ka, mag-community service, and worse, pag criminal law, ikaw po ay masentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. So kung titingnan po natin yung prinsipyo, may nag-i-exist na batas at dapat sinusunod iyon ng tao. At kapag hindi mo yun sinunod, meron pong kaparusahan na naghihintay. Maliwanag po ba? Pero alam po ninyo, ang mga batas dito sa mundo, hindi po ito perpekto. Pwede po itong i-challenge. Halimbawa, naakusahan ka na hindi mo naman ginawa. So, sa bisa ng batas, napatawan ka ngayon ng pagkakakulong. Sabi nung katabi mo, ano ba tong na-attendan ko? Church ba to o church ba to o meeting? Ano? So, halimbawa, naakusahan ka ng pagkakakulong, nakagawa ka ng hindi maganda, pwede pong i-challenge yon sa pamamagitan ng mga lawyer. Tama po ba? Kukuha ka ng abogado, i-challenge mo sa korte, at depende sa magiging desisyon ng court kung ikaw ay mapapawalang sala o hindi. Alam niyo po ba na sa loob ng bahay meron ding batas o mga ordinansa na dapat sinusunod? Tama po ba? Kailangan alas 10, patay na lahat ng ilaw. Kailangan alas 10, wala nang magsa-cellphone para sa mga anak. O ganito ang gagawin natin, gagawa tayo ng batas. Sa umaga, dapat na mag-uurong si ate. Sa tanghali, si kuya. Sa gabi, si bunso. Paano po ako mag-isang anak lang? Ikaw sa umaga, ikaw sa tanghali, ikaw sa gabi. Di ba? Nagtotoka-toka tayo. Ang tawag po ron, parang batas na dapat nating sinusunod. May mga utos po yung ating mga magulang. At pag hindi natin sinusunod, nagagalit sila. Tama po ba? Nagagalit sila at pinapatawan nila tayo ng parusa. Sa eskwelahan, may batas. Sa classroom pala yun. Ano? Sa classroom, may batas. Sa classroom, may batas, bawal lumabas. Kasi kung susundin mo yung batas, hindi, nalilito po ako kay Kim Cho. So, ibig ko pong sabihin, dito sa mundo, at sa bawat maliit na institusyon ng ating buhay, meron pong batas. Ganon din po sa kaharian ng Diyos. At sa mundo, hindi man po perpekto ang mga utos, pero sa kaharian po ng Diyos, yung mga utos, it is perfect. And it is meant for our good. Kung yung mga batas po sa mundo, para sa kapakanan natin, ganun din ang mga batas sa kaharian ng Diyos. Balikan po natin, 1 John chapter 2, verse 3. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino po ngayon ang naniniwala siya ay nasa Panginoong Hesus? Ibig ko pong sabihin na nasa Panginoong Hesus tayo, yung puso natin, si Jesus yung nandoon. At hindi po yung mga kalayawan, hindi po yung kaaway. So ang mga batas po dito sa ating bansa, sa ating mundo, it is meant to be obeyed. Ganun din po yung mga utos ng Panginoon sa kanyang kaharian, sa kanyang mga salita. It is meant to be obeyed. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, ang mga utos ng Diyos ay dapat sinusunod. Alam nyo po, ang pagkakamali ng maraming mananampalataya, pinaghihiwalay nila yung love and obedience. Alam nyo po, ang love and obedience ay intertwined. Yan po ay magkatali na hindi pwedeng paghiwalayin. Why? When you say you love God, kailangan nakikita. At nakikita po yun sa pagsunod sa Panginoon. Kahit naman sa tao, hindi mo pwedeng sabihin, o pwede mong sabihin na mahal kita, pero kung hindi ka naman naglalaan ng oras at hindi mo yun pinapakita, ibig sabihin, hindi totoo. Nasa bibig lang. Kaya nga, ang sinasabi po ni Apostol John dito, kung nakikilala talaga natin ang Panginoon, kung minamahal talaga natin ang Panginoon, sumusunod tayo sa kanyang mga pinag-uutos. Kasi ang pag-ibig at pagsunod ay lagi pong magkasama. Pag-ibig po dapat ang pundasyon ng ating pagsunod
sa Diyos. Bakit ka sumusunod sa Panginoon? Hindi dahil inutos ng pastor, hindi dahil natukahan ka, hindi dahil kailangan, kundi sumusunod tayo sa Panginoon dahil mahal natin siya. Ganon din naman po sa tao, hindi po ba? Dahil mahal natin ang isang tao, lahat ng kailangan niya, ibinibigay natin. Lahat ng gusto niya, ginagawa natin. Minsan, buti pa nga po sa tao eh. Tama ba? Lahat sinusunod pag nagmamahal. Pero sa Diyos, nagmamahal daw, pero hindi naman sumusunod. Tapikin niyo po yung inyong katabi, sabihin niyo sa kanya, ikaw yata ang topic ngayon. Tahimik po eh, no? Alam niyo, medyo talagang kailangan magising-gising po ang ating mga diwa, no? So, yun po yung binabanggit ni Apostol John sa atin, sa mga mananampalataya. Na, when we say we love God, we must obey Him. Mahirap po kasi yung, I love you, Lord, mahal kita, I love your word. May set tayo mamaya, ha? Huwag kang mawawala. Nandun ako! Yung baga, we love God, pero sa lahat ng kasamaan, tayo pa yung nangunguna. We love God, pero sa mga paninira sa ibang tao, tayo yung nangunguna. Mahirap po iyon. Because when we say we love God, we must obey Him. Ang realidad po, mga kapatid, mahirap sumunod sa Diyos. Sino po ang nahihirapan katulad ko? Oy, wow, konti lang. Parang si Ninong Dennis lang yung nahihirapan. And the rest, kayang-kaya sumunod. Ulitin po, sino po ang nahihirapan sumunod sa Diyos? Ang hirap din po sumunod sa Panginoon. Ano, bakit? Kasi po, dito sa mundo, punong-puno ng distraction and temptation. At yung mga bagay na ito ay nakukuha yung atensyon natin. Nakukuha yung ating loob to the point na hindi na tayo nakakasunod sa Panginoon. At kapag nangyayari po yon, pag sinasabi ng Panginoon na sumunod ka sa akin, nagkakaroon po tayo ng mindset ng reward system. Alam niyo po yon? Sabihin nga po natin, reward system. Ano po ang ibig sabihin yan? Lord, susunod ako sa iyo, pero bayaran mo yung bill ko. Lord, susunod ako sa iyo, ha? Pero ipasa mo ko. Lord, susunod ako sa iyo, ha? Pero gusto ko siya yung magiging asawa ko. Amen? Lord, susunod ako sa iyo, ha? Pero gusto ko mabili ko na yung kotse na pinapangarap. Minsan nagiging reward system ang nangyayari. Nasusunod po tayo sa Panginoon dahil may reward. Pero ano yung nakakapag-bless sa puso ng Diyos? Yung susunod tayo out of love. Na kahit wala yung pagpapala, dahil mahal kita, Panginoon, susunod ako sa iyo kahit walang kapalit. Minsan, ang thinking ng mga tao, Lord, susunod ako sa iyo, pero ano yung makukuha ko? Kasi kung wala naman akong makukuha dyan, Panginoon, hindi na lang, di bali na lang. Mas masaya ako sa ginagawa ko, mas masaya ako sa mga kaibigan ko, hindi ako susunod sa iyo. Kasi ano yung mapapala ko? Narinig nyo na po ba yun? Or naisip na po ba natin yun? Ano ba yung mapapala ko sa pag-attend? Ano ba yung mapapala ko kapag sumunod ako sa Panginoon? Kung ganun po yung thinking natin, reward system, mahihirapan po tayo lalong sumunod sa Panginoon. Ang pagsunod dapat out of love. Hindi kung ano yung makukuha ko sa Panginoon. Amen po ba? Tingnan nyo po yung katabi nyo. Tingnan nyo lang. Tahimik. Tahimik po, ano? No? Lord, susunod ako sa iyo kasi mahal kita. At yun po yung nakaka-bless sa puso ng Panginoon. Sino po gustong mapagpala? Pumalakpak po lahat ng gustong makatanggap ng pagpapala. Alam niyo po ba, na kahit hindi tayo sumusunod sa Panginoon, by His grace, makaka-receive tayo ng pagpapala. Kaya nga maraming tao hindi naman sumusunod sa Panginoon pero bakit ang dami nilang natatanggap na pagpapala? Pero tandaan po natin, iba yung pagpapala ng mga taong sumusunod sa Diyos. Pag hindi sumusunod ang isang tao sa Panginoon, pwede siyang maambunan ng pagpapala. Pero pag sumusunod ka sa Diyos, pauulanan ka ng pagpapala. Ang pagpapala po kasi hindi lang material na bagay. Maaaring ang nakikita lang natin sa ibang tao na hindi sumusunod sa Panginoon, yung mga material na pagpapala. Pero sa mga sumusunod, hindi lang material yung pagpapala. May pagpapala rin internal. May pagpapala spiritual. Yung dating laging magulo yung isip mo, binibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon.
kasi sumusunod ka sa Kanya. Yung dating laging negatibo yung iniisip mo ngayon, lagi nang may pag-asa kasi sumusunod ka sa Kanya. Kaya po alam nyo, kahit di tayo sumunod sa Panginoon, makaka-receive pa rin tayo ng blessing. Pero solid yung pagpapala ng mga tao sumusunod sa Panginoon. Kaya po sabihin nyo sa inyong katabi, sunod lang tayo sa Diyos. Kaya nga po, sabi ng John 14, kung iniibig ninyo ako, si Jesus po mismo yung nagsasalita, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Amen? Obedience is the highest form of worship. Obedience is what blesses the heart of the Lord. Napakahalaga po ng obedience. Kasi kahit anong pagkanta, pag-worship yung ipakita natin sa Panginoon, pero wala tayong puso na sumusunod sa Diyos, parang nababaliwala po ang lahat. Ulitin ko, sabi po ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. At ang obedience po, mga kapatid, hindi partial. Hindi ito 50%. Ang gusto po ng Diyos, ang pagsunod ng tao, 100%. No negotiations. Ano pong ibig sabihin yan? Lord, susundin ko po yung pag-attend pero yung pakikipagkapwa-tao, Panginoon, hindi ko po yun susundin. Kasi hindi ko kaya. Lord, susundin ko po yung pag-attend, pero yung pagpapatawad, Lord, hindi ko po yun kaya. Hindi ko muna susundin. Ang gusto po ng Panginoon, 100% yung obedience natin sa Kanya. At ang gusto po ng Lord, yung pagsunod natin sa Kanya, pagsunod agad. Hindi delay. Kasi delayed obedience is disobedience. Kahit susunod tayo sa Panginoon, pero ano ba yan? Laging merong reklamo, parang ayaw pa, susunod lang kasi inutos. Parang hindi po nabe-bless ang puso ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, kung pag-ibig ang pundasyon ng pagsunod po natin sa Panginoon, magiging willing tayo. Magiging magaan para sa atin. Magiging maligaya po tayo. Sapagat kung pupuntahan pa natin yung 1 John chapter 5, ang sabi doon ng Apostol John, yung mga utos ng Panginoon is not burdensome. Hindi po yun nakakapagbigay ng burden sa atin. Kasi kung pag-ibig ang pundasyon, magiging willing ka na sumunod sa Panginoon. Hindi na magiging mahirap. Magiging maligaya ang iyong puso na sumusunod sa Panginoon. Kasi minsan ang tao, kaya po tayo hindi sumusunod kasi parang natatapakan yung pride natin. Ayaw natin na parang inuutos-utusan tayo. Ayaw natin na parang inaalila tayo, kinakawawa tayo. Tama po ba? Kaya minsan ang hirap sumunod, lalo na sa mga boss. Diba? Ang hirap sumunod. Kasi parang feeling mo, inaalila ka, pero yun talaga yung kailangan eh. Kasi sila yung boss natin, sila yung mas nakakataas sa atin. Ganun din po sa Panginoon. Siya yung sovereign, siya yung may authority ng langit at lupa. Siya po ay just. Kaya napakahalaga na tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Amen! So, sumusunod sa utos ng Panginoon. Punta po tayo sa verse 7. Ang sabi po rito, mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. So, ang tanong, ano ba yung utos ng Panginoon na dapat sundin? Sa Old Testament, meron po tayong, ilang utos po ang meron? 10 utos. Tama po ba? Sa GMA, ika-6 na utos. 6 lang pala. Kala ko 11. Ano? Pero alam niyo po ba, sa Jewish culture, Jewish tradition, meron silang almost 600 na utos na dapat kabisaduhin. Wala pa rin tatalo sa 10,200 na batas ng Pilipinas. Tama po ba? So, ano bang utos? Kailangan ba nating sundin itong lahat ng utos ng Panginoon? Of course, kailangan po natin. Di ba mahirap sundin? Napakarami. Pero tingnan po muna natin. Sabi niya, hindi naman isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito ay ang mensahe na narinig na ninyo. Tanungin niyo nga po yung inyong katabi, anong utos ba yan? Sige po, tanungin nyo, anong utos ba yan? Alam niyo po kung paano nyo malalaman yung utos na yon? If you read your Bible. Yan. Marami pong tao, hindi alam ang utos ng Diyos, hindi alam yung pinapagawa ng Diyos, kasi hindi naman binabasa ang kanilang Bible. Napakahalaga po ng Biblia sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat ito po ay ang salita
ng ating Panginoong Diyos na pinapanampalatayanan. Kung paano tayo susunod sa Kanyang kaharian, narito po lahat yon. Kung paano tayo mamumuhay bilang mananampalataya, narito po lahat yon. Kaya tapikin niyo po yung inyong katabi, sabihin mo sa kanya, buklatin mo na. Kung nasa cellphone, i-scroll mo na. No? Ngayon kasi, tama po ba, hindi na po requirement ngayon magdala ng Bible kasi pwede na sa cellphone Pero dito po sa church, mahirap naman o ayoko naman na maging legalistic po tayo na every Sunday may dala-dala kang Biblia. Kasi baka mamaya mahiya ka na kapag dumaan ka sa mga kakilala mo, ang tawag na sa'yo, Pastor. Lalo na kung makapal yung Bible na dala mo, naglalakad ka na, nakapolo ka pa naman. Tama po ba? Tapos tatawagin ka, Pastor, next time di ko na talaga dadalhin yung Bible na yan. Ano? Kaya pwede po i-download natin sa ating mga cellphone. So, nasa Bible pala yung mga utos ng Panginoon. Yung mga ipinapagawa ng Panginoon, nasa Biblia pala. Naniniwala po ba kayo sa Bible? Naniniwala po ba kayo sa Bible? Yung totoo po. Amen, ano? So, napakahalaga po na dapat tayong mga mananampalataya, believe tayo sa Bible. 100% dapat believe tayo sa Bible. Dapat po laging walang pag-aalinlangan. Kasi maraming tao, they claim na yung Bible ay isa lamang libro. Isang kwentong pambata, libro ng mitolohiya, kathang-isip lang ng mga tao. Pero alam niyo po ba, ang Bible ay naglalaman ng 66 books na merong 40 different authors. Ibig sabihin, 40 yung nagsulat. No? Different background. Merong hari, merong government officials, merong magsasaka, merong mangingisda, merong doktor. Iba't iba ng background, iba't iba ng ginagawa, iba't iba ng knowledge. Pero yung kanila pong sinulat, hindi nagkokontrahan. At iisa lang yung pinatutunguhan tungkol sa Panginoon. Alam niyo po, kung 14 tao ang magsusulat ng isang libro at hindi sila magkakakilala, hindi sila nagkikita-kita, marahil ang maisusulat po nila magkokontrahan. Kasi iba-iba po ang knowledge ng, for example, ganito. Sino po ang nasubukan ng nakakuha ng papeles sa munisipyo? Ha? Pupunta po kayo ng munisipyo, kukuha ka ng papeles, magtatanong ka sa front desk, saan po pwedeng kumuha ng ganito? Ay, diyan, punta ka. Tapos pagpunta mo doon, ay, hindi po rito yung kuhanan yan. No? Doon po sa kabila. So pagpunta mo, kukuha ka, ano po ang gagawin? Magbayad po kayo sa ganito, tapos pumunta po kayo sa ganito. So, nagbayad ka, pumunta ka sa tinuro. Ay, hindi po dito. Doon po. Di ba? Babalik ka na naman. Maghapon ka na nag-aayos ng papeles. Hindi ka pa rin nakakakuha. Bakit? Iba-iba po yung pananaw, pinaniniwalaan ng mga tao kung saan kukuha ng papeles. So, doon pa lang, ilang tao pa lang, pwedeng 5 tao pa lang, nagkandaligaw-ligaw ka na. Tama ba? Sa kakakuha mo ng papeles. Kasi iba-iba yung tinuturo. Pero ang Bible po, 40 na tao yung nagsulat, iisa lang yung tinuturo. Nabibilib na po ba kayo sa Bible o talagang nakatitig lang po kayo sa akin? Naglalaro na po ba sa isip niyo? Ang ganda naman, ang tindi naman pala yung Bible na yan. O bakit kaya naka-jacket si Pastor? Ang init ha? yun pa rin yung iniisip natin hanggang ngayon, di ba? So, hindi contradicting. Ito pong Biblia ay not contradicting. Bakit? Kasi, kaya po sila united kasi iisa lang po ang author. None other than our Lord Jesus Christ. Amen? Lahat po yung 40 tao na yon ay hiningahan lang ng Panginoon, kinausap ng Panginoon through the Holy Spirit. Ito yung isulat mo. At yun naman po yung isinulat nila. Kaya po, nakabuo ng isang libro, isang Biblia, kung saan doon natin makikita ang mga bagay patungkol po sa Panginoon. Amen? Kaya nga, pag-usapang libro naman po tayo. Sino po ang nagbabasa pa ng dyaryo? Ako, wala na yan, ano? Yung gigising sa umaga, uupo sa kanyang paboritong upuan, magbabasa ng dyaryo habang humihigop ng mainit na kape. Meron pa po bang gumagawa nun? Wala na, parang face out na yung dyaryo. Sino po ang nanonood pa ng balita sa TV?
Wala na rin, hindi na uso TV. Saan po tayo nakakabalita? Facebook, ano? Social media. Pero lagi po tayo mag-iingat kasi hindi lahat ng balita na nandoon ay totoo. Kasi ngayon po, naglipa na ang fake news. So yung newspaper, nagbabasa tayo, mga balita, ano po ang ginagawa sa atin? Para tayo po ay i-inform. Tama ba? Ng mga kaganapan. Hindi ko po alam kung nasubukan nyo, pero nung nag-aaral po ako nung high school, meron pong journal na tinatawag. 6 pesos po yun at binibili mo yun every Friday. Project mo sa Araling Panlipunan. Babasahin mo yun, kakabisaduhin mo kasi may pa-quiz yung teacher. Ngayon ba may ganun pa? Sino po mga nakaranas nun? Matanda na po tayo. Bago na yung panahon. Papayag po ba kayo? Matanda na tayo? Hindi pa. Kalabaw lang po ang tumatanda. Amen? So ito pa. Ano pang libro? Pocketbook. May nagbabasa pa po ba ng pocketbook? Wala na. Pero ako po nakapagbasa ako ng pocketbook. Natapos ko. Si Randy at si Jessica. Natandaan ko pa eh. Sila ay nagmamahalan. Talagang pocketbook. Dahil po nakaka-relate, ano? Talaga naman, pocketbook, kakaiba po yan eh. Naging Wattpad. Tama? Babasa pa rin ng Wattpad. Pero ngayon, hindi na po binabasa. Pinapanood na lang. K-drama. Talagang nag-evolve po yung technology, ano? Dati, newspaper, naging TV. Dati binabasa, pinapanood na lang ngayon. Ganon din po yung mga pocketbook. Dati binabasa, ngayon pinapanood na lang. So ano po ang ginagawa sa atin ng mga bagay nito, ng pocketbook? It is meant to entertain us. Ine-entertain tayo, di ba? Kahit manood ka ng K-drama, kahit isang araw pa yan, papanoorin ko yan kasi na-entertain ako. Then meron din pong mga tutorial book. Paano magluto? Sino po ang nakapagbasa ng ganon? Siguro tinuro na lang po sa atin ng mga magulang natin, ano? Pero hindi na tayo nakapagbasa ng cookbook. How to boil an egg. Pero pag ganon, paano magpakulo ng itlog? Paano magprito ng itlog? Di ba? Pero yung mga nandun, mga komplikado, paano magluto ng sinigang, paano magluto ng kare-kare. Tama ba? Ang ginagawa po ng mga tutorial book na yon, tinutulungan tayo na matutong magluto, tinutulungan, di ba meron din naman hindi ko alam kung meron mga book ng instruments eh. Tinuturuan po tayo na ganito yung pipindutin mo, ganito yung strum na gagawin mo, tama? May mga tutorial books po tayo. Ano ito? To inform us, the Republic Acts, the law, the Constitution of the Republic of the Philippines. Dinala ko talaga, hinanap ko pa po ito kanina. So, ito po, para i-inform tayo ng mga batas. Pero alam niyo po, ang Bible, hindi lang para i-inform tayo, i-entertain tayo, tulungan tayo, kundi ang Bible po, it is meant to transform our lives. Kasi ang Bible lang po yung nakita ko na babasahin, nahihikayatin ka na sumunod sa Kanya. Diba? Yung mga libro na tutorial lang yan. Pero pag natapos mo yan, hindi ka naman hihikayatin na magluto ka, maggitara ka. May desisyon ka pa rin. Pero ito pong Biblia, pag natapos mo siya, hihikayatin ka na manampalataya at sundin ang Panginoon. So ang Bible po, mga kapatid, it is meant to transform us. Para po yung mga dating pamumuhay natin, mapalitan ng mga bagong pamumuhay sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi po ng 2 Timothy, lahat ng scripture, lahat ng nakasulat po rito, it is God-breathed. Lahat po ito ay hiningahan ng Panginoon. Therefore, the Bible is alive and active. Ito po ay buhay at ito po ay aktibo. Ibig sabihin, kapag ka ito po ay binigkas mo, sinabi mo, pwedeng mangyari sa iyong buhay. At alam niyo po ba, may dalawang Greek word yung God's word. Ito po ay tinatawag na logos and rema. Pag sinabi pong logos, ito po yung written word. Ito po yung nakasulat sa scripture. Yun po yung logos. Pag sinabi naman pong rema, ito naman yung spoken word. Ano yung sinabi sa iyo ng scripture? So yung logos, ito po ay general, which means iisa lang yung nakasulat. Pero yung rema, it is personal, na maaaring sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya nga minsan, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi ka pa nakakatapos ng isang chapter, meron ng
nagrema sa'yo. Meron ng mensahe sa'yo na ito dapat yung kailangan kong gawin. Ito kailangan yung dapat kong sundin. Familiar po ba kayo sa word na rema? Tama ba? Rema. Ano yung nagrema sa'yo? Hindi ko po alam kung narinig nyo na to, pero mga mananampalataya dati, ito po yung gamit. Ano ang nagrema sa'yo? Ano ang naiwan sa'yo? Ano ang natutunan? Amen? Pero ito po, mga kapatid, rema must not contradict the logos. Lagi po niyong titingnan pag may mga taong sinabi sa akin ng Panginoon, ganito, nakaayon ba yun sa Scripture? Kasi pag hindi po si Lord ang nagsabi. Rema must not contradict the Scripture. Ganon din po sa atin. Nagbabasa ka ng Bible, nangusap sa'yo, tingnan mo muna kung yung narinig mo, tama sa sinasabi ng Scripture. Kasi pwedeng hindi. Baka mamaya, binulong ng Panginoon sa akin, magnakaw daw ako para may pambili ng instrument. Ang tanong, di ba? Nag-a-align po ba yung paggawa ng pagnanakaw sa salita ng Diyos? Hindi po, di ba? Yun nga ay malaking kasalanan sa Panginoon. So, lagi po natin titingnan, hindi porke may narinig ka habang nagbabasa ng Bible, yun na yun. Tingnan mo muna, nag-a-align ba to sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So, tapikin nyo nga po yung inyong katabi, kaya mo pa ba? Malapit na po akong matapos. Proceed po tayo sa chapter 2, verse 9 to 11. Sabi niya, ang nagsasabing siya'y binigyan po tayo ng practical dito ng Panginoon. Practical living. Paano ba natin isasamabuhay yung mga utos ng Panginoon? Sabi niya sa verse 9, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Tingnan niyo nga po yung inyong katabi, galit po ba kayo sa kanya? O baka may pumasok po sa isip niyo na isang tao o maraming tao na galit po kayo. Pero ang sabi po rito, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Alam niyo po ba na yung hindi pagpapatawad, puot sa puso, nagiging bitterness po ito. At ito yung bumubulag sa atin para makita lahat ng mga magagandang bagay. Kaya mapapansin mo, pag bitter ang isang tao, galit siya sa mundo. Walang maganda para sa kanya. Amen? Pero alam po ninyo, napakahalaga ng Word of God, sundin natin. Na kung sinasabi niya, dapat hindi tayo napupuot sa kapwa, tanggalin natin yung puot. Tanggalin natin yung unforgiveness. Ano po ang sabi ng James? Chapter 2, verse 15 to 17, binabanggit po niya doon ng isang tao daw na hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, no, ay parang isang tao na humaharap sa salamin. Na kapag umalis na siya sa harapan ng salamin, nakakalimutan na niya yung kanyang itsura. Sino po rito kaninang umaga bago pumunta sa church, humarap sa salamin? Diba? Ilang beses po kayong humaharap sa salamin? Dami po, ano? Pagising sa umaga, salamin. Bago maligo, salamin. Habang naliligo, salamin. Pagkaligo, salamin. Pag nagbibihes, salamin. Pagkabihes, salamin ulit. Di ba? Pag magme-makeup, salamin. Pag aalis na ng bahay, salamin. Di ba? Pagpapasok na sa school, magsasalamin uli. Tama po ba? Pag nasa jeep, ano po ang gagawin? Magsasalamin. Sino po nasubukan nyo na sumakay ka sa jeep na sa harapan ka? Tapos nagsasalamin ka. Tapos nakabukas yung bintana, ang hangin. Para kang nasa music video. Di pinapansin, ingay sa tabi. Di ba? Feel na feel mo eh. Pagbaba, salamin. Maya-maya, salamin ulit. Pero dito po sa church, nakikita ko, wala nagsasalamin Tumingin po kayo sa salamin pagpunta nyo, bago kayo pumunta rito. Pero ngayon po, na nandito na kayo, alam nyo pa ba yung itsura nyo? Feeling mo, hindi ka oily eh. Di ba? Pero, pagtingin mo, ay, oily na pala ako. Di ba? Yung parang
GSS ka habang nakaupo, nanalamin ako kanina, maayos ang mukha ko. Pero pag tingin mo sa salamin, ako, may muta. Diba? Meron palang hindi natanggal. Nagmuta na tuloy yung iba. Meron palang hindi natanggal. Tama ba? Kasi nakakalimutan na hindi na po natin alam yung ating itsura. Pero alam po ninyo, hinalintulad ito ni James sa scripture. Ano bang itsura ng salamin nung unang panahon? Ang salamin po, based on my research, ito raw po ay metal lang na pinakinis. Hindi ito yung salamin natin ngayon na talagang kitang-kita mo yung reflection. Ang ancient mirror po, nung panahon nila James, nila Jesus, metal lang na pinakinis. At dun mo talaga titingnan yung sarili mo. Kasi pag alis mo, hindi mo na alam. Kaya nga, it takes effort para makita mo talaga, maaninag mo yung sarili mo. At para, again, sino po yung tumitingin sa salamin? Alam po natin yung itsura natin. Ano? Alam nyo po ba yung sukat ng ilong nyo? Ha? Tingin tayo ng tingin sa salamin, pero alam ba natin kung ilang centimeters yan? Alam ba natin kung gaano kalapad yung noo natin? Alam ba natin kung gaano kabilog yung ating mga mata? Hindi ba? Nakakalimutan na po natin. Kaya kailangan nating tumingin sa salamin. So, ang salita po ng Panginoon, dapat lagi nating nire-reflect. Lagi nating tinitingnan. Kasi ang mundo po, puno ng distractions and temptations. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinakahumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay kailanman. So, encourage ko po kayo, mahalin natin ang Panginoon. Dapat yung pagmamahal natin sa Panginoon, no, hindi maiko-compare sa kahit anong bagay dito sa mundo. Ano po ang sinasabi ng Panginoon na huwag ibigin yung sanlibutan? Ibig bang sabihin niyan, hindi na natin ma-appreciate yung mga bagay dito? Alam niyo po ba na lahat ng bagay dito, ang Diyos ang lumikha? Pero ang binabanggit ng Panginoon, yung nilikha ko na yan, huwag mong iibigin. Dapat ang iibigin mo lang ako. Sabihin niyo po sa inyong katabi, ang Diyos lamang dapat. Mas malakas po, sabihin niyo sa inyong katabi, ang Diyos lamang dapat. Ang pag-ibig po sa mundo at pag-ibig sa Diyos ay hindi compatible. Ibig sabihin ng hindi compatible, hindi magkakasundo, hindi bagay. So, dapat isa lang ang iibigin natin. It's either the world or the Lord. Kaya nga, iwasan daw po natin ng alin? Masasamang nasa ng laman, nasa ng mga mata, at pagmamalaki sa mundo. Pero konting tingnan lang po natin, ano ba yung masasamang nasa ng laman or desires of the flesh? Makikita po natin yan sa Galatians chapter 5. Sabi niya, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, sabihin niyo po sa inyong katabi, itigil mo na. Pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway. Naku! Ano po yung susunod sa pag-aaway? Pagsaselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahay. Ano pa? Pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang puso ko'y nagdurugo. Diba? So, ito po yung mga bagay na nasa ng laman. No? Sabi niya, mali ko kayong binabalaan na yung mga bagay na ito ay hindi makakapagbigay sa atin ng access sa kingdom ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon dahil lahat tayo gumagawa ng mga bagay na to. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang mga salita, unti-unti pong natatransform ang buhay natin. Amen po ba? May transformation na
nangyayari sa atin pong mga buhay. Kaya nga, ang paggawa po, o ang pagsunod po sa kalooban ng Panginoon, kasama po rito ang pagsunod sa kanyang mga iniuutos. So, ano nga ba yung utos ng Panginoon? Si nanay, ilan po ang utos? May nakita po akong post sa Facebook, sabi niya, ang Diyos, 10 lang ang utos. Ang asawa ko, marami. Di ba? Parang ganun din, ang Diyos, 10 lang ang utos. Pero si nanay, napakarami. Pero ano nga ba yung utos ng Panginoon? Sabi ng verse 23, ito ang kaniyang utos. Sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ano raw po yung utos? Sumampalataya kay Jesucristo at magmahalan tayo. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, magmahalan tayo. Ano po yung dapat iwasan? Binabalaan tayo ni Apostol John, yung pagkakagalit-galit, pagkakabahabahagi. Ano ba yung utos ng Panginoon? Pagmamahalan. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos at nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Ano po ang utos ng Diyos? Magmahalan tayo. Binabaliwala ba nito yung 10 utos? Binabaliwala ba nito yung utos ng Panginoon sa bundok ng Transfiguration? Hindi po. Pero lahat ng mga utos na yan, sinamarize ng Panginoon na kung iibigin nyo ang Diyos at ang inyong kapwa, magiging madali na lang sa inyo na sundin ang lahat ng utos. Kaya nga po nabanggit ko kanina, love must be the foundation of our obedience. Kasi kung may pag-ibig po tayo, pagmamahalan tayo, yung mga utos na yan, kusa na lang nating magagawa sa atin pong mga buhay. At dito po ako magtatapos. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Sabi nung inyong katabi, salamat, natapos na rin. Nakahinga-hinga na. Tinanong ng mga tao, Lord, ano po ba yung mahalagang utos? Ang daming utos eh. Ano ba yung mahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ano po ang sabi? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At sabi pa niya, wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So sinamarize po ng Panginoong Jesus sa 2 utos. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your mind, with all your strength. At pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Now, this is the question. Mahal po ba natin ang Diyos? Mahal po ba natin yung ating kapwa? Bakit po cross? Ang sinisignify po ng cross, yung vertical, yung patayo, yung reconciliation natin sa Diyos. Between people and God. Paano naman yung vertical? People to people. Kaya nga sinamarize ng Panginoon sa 2 utos. Yung horizontal, ano po yun? Yung patayo. Tagalog na nga lang, nalilito ako. Yung patayo, ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Yung pahalang, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. So, napakahalaga mga kapatid ng ang pag-ibig po ng Diyos. Bago natin may paranas sa ibang tao yung pag-ibig ng Diyos, dapat ito po muna ay dumaloy sa atin. So, ipag-pray natin araw-araw, Lord, tulungan mo ako na maranasan yung pag-ibig mo. Dumaloy sa buhay ko. Sa gayon, mag-reflect ito sa akin at maranasan din ng ibang tao. Sa pamamagitan po ng pag-ibig,
makakasunod tayo sa ipinag-uutos ng Panginoon. Love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Pwede ba bago po tayo mag-pray, sabihin niyo po muna sa inyong katabi, mahal kita. English na lang. Para I love you with the love of the Lord. Parang masyadong personal talaga pag Tagalog. I love you with the love of the Lord. Napaka-importante, napakahalaga ng pagmamahal. Wala pong tutumbas sa pag-ibig na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig na yan, siya po ay nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang siya yung magbayad ng lahat ng ating kasalanan. Sabi nga niya, bago po siya mamatay, it is finished. O sa Hebrew translation, one word, tetelestai. Tinapos ko ng lahat, wala na yung kasalanan. Bagong nilalang na tayo. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Kaya nga kung nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan ngayon, i-confess lang natin, Lord, kino-confess ko po na nagawa ko to, nagre-repent ako. Alam niyo po, nilinis na tayo ng Panginoon. Sabihin niyo po sa inyong katabi, nilinis ka na ng Diyos. Kasi minsan ang mga tao ang tingin pa rin sa kanilang sarili, parang maruming basahan. Noon po yun. Pero ngayon, we are cleansed by the blood of Jesus. Nilinis na po tayo ng Panginoon ngayon. Kailangan na lang natin gawin, manampalataya kay Hesukristo, at i-exercise yung pag-ibig ng ating Panginoon. Pwede po ba mamaya pag-uwi nyo, sa lahat ng nasa tao sa inyong tahanan, sa inyong bahay, sabihan nyo po ng, I love you with the love of the Lord. Sabihin nyo po sa inyong magulang, sa inyong kapatid, doon sa tita mo na hate mo. Biro lang. Wala na siguro. I love you with the love of the Lord. Pray po tayong lahat, pikit tayo. Salamat po, Panginoon, sa umaga na ito. Pinupuri ka namin at sinasamba. Salamat po sa iyong kadakilaan, O Lord, sa iyong kabutihan, sa krus ng Kalbaryo. Kami, Panginoon, ay napatawad, napalaya sa aming mga kasalanan. At ngayon, Lord, malaya po kaming matanggap ang iyong pag-ibig. Lord, tulungan niyo po kami na ma-receive ang pag-ibig, overflowing love na nagmumula sa iyo. Sa gayon, Panginoon, makasunod po kami sa iyong mga ipinag-uutos na mahalin ka namin at mahalin namin ang aming kapwa. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mamuhay kami ayon sa liwanag. Mag-reflect, Panginoon, ang pag-ibig po ninyo sa aming mga buhay upang makita po ng tao na ikaw ay pag-ibig, Panginoon. Salamat po, Lord. Panginoon, sa umaga po na ito, kung meron sa aming puso ang bitterness, ang unforgiveness, Lord, inihiling po namin, Panginoon, na tanggalin niyo po ito. Palitan niyo po ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa umaga na ito, Panginoon. Ni-receive po namin ang love na nagmumula sa iyo. Pinupuri ka namin, Lord, at sinasamba. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.